pag naging presidente si Vice President Inday Sara, sila yung makukulong doon. Kailangan si Bongbong Marcos mag-step down siya sa pagkapangulo. Tanggapin na niya na hindi niya kaya pamunuan ang bansang ito. Dahil inabuso na po tayo ng mga kurakot at tinutulirit ho niya. Hintanggapin na niya na hindi siya marunong magpresidente para maisalba naman ang ating bansa laban sa korupsyon at mga kurakot sa gobyerno. Kailangan po natin sumabay kasi ito na talaga ang panahon eh. Wala na tayong doon sa panahon pa ng mga unang panahon. So, ito naman ay maganda naman ito kung sana gagamitin ito sa tama at maayos. Nga lang ang problema, pagdating sa maayos, nako, kahit saang parte sa Pilipinas, wala kayatang makikitang matino ang internet natin eh. Di ba, partner? Utal-utal. Wala sa presidente. Utal-utal. Bulol-bulol. Bulol-bulol, utal-utal, wala nang masabi. Ibig sabihin, walang signal. Madalas na madalas, partner. Katulad talaga ng ating, siguro nagmana sa ating presidente itong internet din natin dito sa ating bansa, no? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Bongbong Marcos nung nakarang eleksyon. Sabi niya, magpapatayo daw siya ng backbone, internet backbone dito sa ating bansa. Nasaan na yung backbone? Mukhang backbone yata ng manok, ng mang inasar ang meron. Sige mga kapartner. So ako, mabilis na lang naman natin reaction dito. Sangayon ako dyan, kaya lang, sa panahon ngayon, ano pa bang ginagawa ng ating presidente? Kung tutusin, siya nga dapat talaga gawin niya ito eh. Kaya lang, ang ating vice president, nasasabi niya ito, ibig sabihin, ito talaga yung pangangailangan. Kaya lang, hindi nila ito gagawin dahil, partner, maraming matutuklasan. Mabilis ng taong bayan ma-access yung mga kalukuhan nila, yung mga kataong partner, di ba? Dapat maging transparent na kasi digital tayo, di ba? Kagaya itong ICI. Pambira, dapat nagiging nagiging transparent sila. At naka-live stream dapat yung kanilang investigasyon at from time to time, ina-upload nila sa kanilang mga website or kanilang mga page, FB page, social media networking site para makita natin ano na bang ginawa ng mga hinayupak na ICI. Tinakpan na ba nila si Bongbong Marcos? Tinakpan na ba nila si Romualdez? Pinagtakpan na ba nila si Saldico? Sino na bang pinag-usapan dyan? Si Bongo na yata? Duterte, Inday Sara na yata? Para malaman naman ng taong bayan kung paano nila niloloko. Kaya mahalaga ho talaga, partner, itong digitalization tawag dyan, partner. Nagbubulahan lang sila dyan sa ICI. Digital na nga tayo, mabilis na nga, online na nga lahat. At dapat nga, public funds yan, public din dapat ang involved at usapan. Ngunit, tinatago nila, partner. Siguro, partner, ganito ang gusto nilang gawin eh. Dahil, di ba, tuwan-tuwa si Romualdez pagkalabas galing dyan sa ICI na yan. Siguro ang gagawin nila, ito ko lang naman, hula ko lang naman, partner ha. Sana wag naman mangyari. Wag naman ha. Pero hula ko lang ito, partner. Siguro, sa gusto nilang palabasin, ang dapat dito madiin, Senator Bongo, Vice President Sara Duterte, at ngayon, sasambahin nyo si Saldico at saka itong si Martin Romualdez. Aawardan nyo ng santong banal dun sa Ganon siguro ang gusto nilang gawin dito, partner. Kaya nga, partner, no? Sabi dito ni Atlas, sa Singapore daw, maganda ang internet. Sa Pilipinas, mga magnanakaw. Digital na rin ngayon ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, partner. Matindi ang nakawan ngayon sa Pilipinas. Digital din yung nakawan. Ganong katindi, partner. Sige, partner Pimar. Sige, diretso tayo dito sa issue number 1 natin. Bumagsak ang tiwala at bumaba ang suporta ng publiko sa DPWH at Kongreso ayon sa survey. Ha? Partner, totoo ba yan? Teka. Ayon sa pinakabagong survey ng Publicos Asia, malaki ang ibinaba ng approval at trust ratings ng Department of Public Works and Highways, DPWH, Senado at House of Representatives. Dahil sa mga kontrobersiya sa umano'y maanumalyang flood control projects at mga questionabling budget insertions. Ang DPWH ang nakapagtala ng pinakamalaking pagbagsak mula sa 33% naging 12% ang approval rating. Habang bumagsak sa 8% mula sa 22% ang trust rating, question ang ahensya dahil sa mga substandard o hindi na ipapatupad na flood control projects na sinasabing ginamit sa katiwalian.
Sumunod ang House of Representatives na bumaba ng 10 puntos sa approval 31% to 21% at trust ratings 21% to 11%. Habang ang Senado naman ay bumaba rin sa approval 32% to 28% at trust 22% to 16%. Ito ay inuugnay sa galit ng publiko ukol sa 2026 budget hearings at isyong may pork barrel o insertions. Maging ang Commission on Audit, COA, ay bumagsak ng malaki sa approval 45% to 31% at trust ratings 33% to 21%. Matapos masangkot sa isyu kaugnay ng asawa ng komisyoner na umano'y nakakuha ng malaking kontrata sa gobyerno. Question, partner. Sa tingin nyo, makakabalik pa ba ang tiwala ng publiko sa DPWH at Kongreso kung patuloy na nasasangkot ang mga ito sa isyu ng katiwalian at budget insertions o kailanman na ng kailangan na ng mas malawak pang reforma at pananagutan bago muling maniwala ang taong bayan, partner? Partner, yung tanong na yan, kung makakabalik pa ba ang DPWH o ibang ahensya dyan na mapagkatiwalaan ng publiko, sa palagay ko, partner, sa panahong ito, hindi na yan makakabalik. Kahit sino yung magagaling na ilagay mo dyan sa DPWH. Diba yan, si Vince Dizon, tumanda na biglang tumanda, isang buwan na Sabi nga ho ni Gatchalian nung pagpasok niya, yung edad niya, mga 50 anyos lang tingnan Pero ngayon, mga nasa 80 na ang edad ni Vince Dizon. Bakit? Kasi nga, ang korupsyon under Marcos admin laganap. Sa akin, hindi na yan makakabawi pa. Sa totoo lang, kung ang mamamahala ngayon ay ang gobyernong Marcos pa rin, si BBM pa rin ang presidente. Marami nang bumagsak ang kanilang mga trust rating. Ito nabanggit nyo, Kongreso, Senado, Commission on Audit, bagsak DPWH. Kasi ito nga yung may dahilan. Dapat nga kasama din yung Department of Budget of Management yan. Sinama rin sa SORBI yan. At sinama rin yung Office of the Vice President. Sa bagay, bagsak talaga si Bongbong Marcos. Senado, bagsak din. So anong gagawin ng taong bayan dyan? Kung itong mga departamento na ito, na nandyan ang gagaling ang kaba ng bayan ay hindi na natin pinagkakatiwalaan, di ba kung sana tayong lahat ay sumigaw na i-abolish na lang ang mga hinayupak na to, departamentong ito. Alisin na lang itong DPWH, i-dissolve na lang ito. At itigil mo na yung paggawa ng proyekto at huwag magbigay ng pundo. Kasi pag nagbigay ka ng pundo dyan, panigurado kukurakutin na naman ng mga buhaya, lalo nang walang managot. So ngayon, meron pa naman din ibang paraan, partner, para makabangon yung mga ahensya na yan. Ano ang paraan? Kailangan si Bongbong Marcos mag-step down siya sa pagkapangulo. Tanggapin na niya na hindi niya kaya pamunuan ang bansang ito. Dahil inabuso na po tayo ng mga kurakot at tinutulirit ho niya. Hintanggapin na niya na hindi siya marunong magpresidente para maisalba naman ang ating bansa laban sa korupsyon at mga kurakot sa gobyerno. Maparusahan at makulong ang mga sangkot, mga mastermind nito. Kasi partner, pag bumabasa sa pwesto at si Vice President Inday Sara na ang maging presidente, wala naman talagang iba. Alangan naman si Kiko Pangilinan, alangan naman si Bam Aquino. Si Vice President Inday Sara talaga ang uupong presidente pag nag-step down siya. Ngayon, mapabilis at mapadali ang pag-iimbestiga. Mapabilis, matukoy kung sino ang mastermind. Madaling makahanap kung sino ang pinakasindikato at makulong agad, partner. Kasi nga wala nang balakid. Wala na si BBM Bumaba na sa pwesto Ang ano lang naman dito, ang sagaba lang sa pag-iimbestiga
Kahit sabihin na lang natin yung ICI, yung mga in-appoint dyan, ay gusto talaga matukoy kung sino yung mastermind sa pangungurakot sa gobyerno. Kaya ba nilang banggain si Martin Romualdez? Kaya ba nilang banggain si Bongbong Marcos na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan mag-imbestiga ngayon? Ang sagot, hindi. Pag napalitan si Bongbong, pag mag-resign, panigurado, kulong lahat ng mga kurakot. Yung ginawang detention center ni John Vic Rimulya, malamang, sila John Vic, yung papasok dyan, sila Buying, gumawa sila ng sariling kulungan nila. Pag naging presidente si Vice President Inday Sara, sila yung makukulong doon, partner BMR. Oo, partner, kasi kitang-kita naman ngayon ang kanilang pagtatakipan at kanilang pag-iiwas, no? At paglilihis ng mga totoong isyo. Pansin nyo nga rito, partner, oh, ito pa lang, yung ratings dito, kung sinong mas pinakamababa, itong DPWH at itong Congress, medyo mas mataas-taas pa ang Senado. Dito, mapapakita rito, partner, kung pagbabasihan natin itong ratings na to, kahit papaano ang Senado, mayroong pang dignity. May tiwala. May tiwala pa, taong bayan. No? Ngayon, yung tanong dito, kung makakabalik pala, for sure, hindi talaga makakabalik. Bagkos lalo pang malulubog. Pero inyong partner, hindi lang dyan hindi sila basta makakabalik, kundi kasagsagan na nga ngayon, partner, nitong pag-iimbestiga, nitong flood corruption, hindi pa sila tumitigil ng mga animaw. Marami pa rin, partner, tayong nababalitaan ngayon. Tingnan nyo, dito sa Senado kahapon, di ba may binanggit na naman 6,000 na naman na mga unprogram, kung ano-ano na naman ng mga ano sa DPWH. At nito lang, di ba may nabalitaan na naman tayo na gumagawa na naman ng kalukuhan. Yung isang congressman sa Batangas, si Lidiste, di ba? Mayroon na naman siyang binabanggit. Ito patunay na walang takot. Itong panahon na itong mga empleyado ng gobyerno ngayon, walang takot po sila sa leader na si BBM. Hindi po nila pinapansin yun. Siguro, naisip nila, ay, total, kurakot ka naman eh. Di magurakot din kami. Parang ganun, partner. Di ba? Follow the leader. Ang nangyayari po dito sa mga tauhan ni BBM. So, pagdating ng panahon, kung hindi talaga ma-realize ni BBM at magising sa isang araw, uy, kailangan ko na pala bumaba. Kung talagang iisipin ko, nagmamalasakit ako sa bayan, ipaubaya ko na lang ito sa may kakayahan. Sino bang may kakayahan dito na mamuno sa ating bansa? Hindi po pwede si Romualdez dahil isa rin to sa iniimbestigahan ngayon, isa rin to sa tinuturo ng taong bayan na may salarin. Ayaw ko kung papayag ang taong bayan na makulong dito yung iba't ibang mga senador, kung sino-sino pa, at ibang mga congressman, at ibang mga DPWH at mga kontraktor, pero ligtas na ligtas si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ayaw ko lang kung papayag ang taong bayan sa ganun, ano? Kasi malabo, partner yan, na papayag, partner, kasi sila nga ho ngayon yung tinuturo nating mastermind Saldico at Martin Romualdez, at kumakatok na nga sa pintuan itong si Bongbong Marcos. Mastermind din yan, may command responsibility siya. Hindi pwedeng pagtakpan natin yan. Totoo naman Siya yung pumirma sa budget. Siya yung may alam ng lahat. Hindi ho po pwedeng sasabihin mo walang alam si Bongbong Marcos. Anong klase siyang presidente pag wala siyang alam, bangag siya? Partner? Partner, wala nga siyang alam kasi hindi naman niya binasa daw Basta pinirmahan na lang niya Hindi, partner, sinabi niya, nagmayabang pa nga siya, binasa daw niya. Ilang page yung binasa niya? Ilang libong page daw, binasa ko. Wala man lang wala daw blanco. Hindi daw totoo yung sinasabi ni Digong na puro blanco sa Bicam. Binasa ko. So ngayon, puro pala talagang blanco. Hindi lang blanco, kundi ghost projects lahat ang nangyayari, partner. Partner, dagdagan natin yan. Walang blanco doon, blanco utak niya. ng kamuti. Partner, diretso tayo, partner, sa kung ano, partner. Issue number 2 tayo, partner. JSIS board members nagbitiw matapos kundinahin ang anyay 8.8 billion pagkalugi dahil sa delikadong investments. Nako. Nagbitiw sa pwesto ang 3 miyembro ng Government Service Insurance System, GSIS, board matapos nilang manawagan ng agarang pagbibitiw ng kasalukuyang presidente ng ahensya na si Jose Arnolfo Wick din partner Biloso.
Veloso. Ayon sa kanilang liham kay Pangulong Marcos, lumala ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng GSIS dahil sa di umano'y delikado at hindi transparent na investment strategies ni Veloso na sinasabing nagdulot ng 8.8 bilyong pagkalugi. Ang mga nagbitiw ay sina Maria Merceditas Gutierrez. Uy, Maria Merceditas Gutierrez pamilyar. Dilawan to, dilawan, no? Emmanuel Samson at Rita Riddle. Riddle ba ito? Tama ba? Ridley? Riddle or Ridley. Sa kanilang mga liham, binanggit nila ang kawalan ng tiwala, kakulangan sa transparency, at hindi na maayos na ugnayan kay Veloso. Ayon sa kanila, ginamit ni Veloso ang administrative procedures para maghiganti sa mga board members na nagsasagawa ng kanilang tungkulin magbantay. Inakusahan din siya ng paghati-hati ng mga investment transactions upang makaiwas sa board approval. Isang malinaw umanong pag-iwas sa tamang proseso. Itinanggi naman ni Veloso ang mga paratang at iginiit na malinaw at legal ang lahat ng hakbang sa pamunuan ng GSIS. Ayon sa kanya, malaki ang kita ng ahensya at lumago ang assets sa 1.92 trillion, ngunit tinawag ng mga bumabatiko sa kanya na mapanlinlang ang mga datos na ito at hindi bunga ng maayos na pamamahala, kundi resulta ng automatic inflows at unrealized property gains. Partner, question. Sa inyong palagay, dapat bang magsagawa ng masusing investigasyon sa GSIS upang linawin ang mga paratang ng katiwalian at kakulangan sa transparency, o sapat na bang hintayin muna ang resulta ng internal audit bago gumawa ng hakbang laban sa pamunuan ni Vic Veloso, partner? Partner, Bimar, magandang may kasamahan tayong vlogger dito, partner, si Parak TV. Magandang hapon sa iyo, Parak TV. Oy, Parak, shoutout sa iyo, Parak, ha? Kumusta? Alam nyo, partner, isa pa to, partner, hindi rin alam ito ng taong bayan. Anak ng baka naman, oh. Bantakin mo, 9 billion to, 8.8 pero 9 billion na yan. 9 billion po yan, Rounding off, partner. nilugi. Oo, round off natin, 9 billion na po yan, 9 billion Laki. pesos po. Nilugi po yan ni Kalbo. Kalbo yan si Vic Veloso eh. Buplax. Kaya pira po yan ng mga government officials. Sandali, partner, sabi nga daw niya, mas tumaas pa daw ng 1.92 trillion eh. Hindi ka Nililin naniniwala lang doon, nga partner? Hindi partner, panliling lang nga. Sabi di ba, panliling lang yan. Correct. Dahil yan ay automatic inflows po yan at unrealized property gains. Normal po yan. Pero itong issue dito, hindi yung 1.2 trillion. Ang issue dito, yung 9 billion na nilugi mo sa sugal. Sugal to, partner. Nag-invest siya doon sa DG Plus yata ni Vice Ganda ba yun? Di ba? Endorser din si Vice Ganda sa DG Plus. Oh. Dito yan. Nag-invest yung hinayupak na yan. Ang gamit na pera ay yung pera sa GSIS. Nako. So ngayon, bakit hindi ito iniimbestigahan? At bakit ito hinayaan lang sandamakmak na corruption? Mantakin mo, hindi pa ho ito sinibak ni Bongbong Marcos. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Kung hindi mo sinibak ito, nakinabang ka ba? Sa 9 billion na yan, tinutulirit mo. Bilyonis po ang pinag-uusapan dito. Nasaan na yung mga investigador dyan sa Kongreso? Mga investigador sa Senado? Nasaan na yung mga dilawan? Nasaan na ang mga pinklawan? Nagalit na galit sa 125 million daw kay Vice President Inday Sara na audited man ho yun. Walang ninakaw. Ito, maliwanag, 9 billion pesos. Bulag pa rin ang taong bayan dito, anak ng kamote. Kailangan makulong itong buplax na ito. Tingnan mo, partner, ang sabi ng Malacanang ngayon patungkol dito kay Vic Veloso, pag-aralan muna daw kung sisibakin pa siya. Bukod pa yan, meron pang kinuhang bilyonis. Itong si sa GSIS, itong si Bongbong Marcos, Lisa, di ba? Yung Marlica Investment Funds, nasa na? Ilang bilyon? 250 billion ba kinuha dito sa GSIS? Pira ng mga tao yan, pira ng mga Pilipino.
malversation of public funds. Itong ginawa ho ngayon nila dyan sa GSIS, dapat managot po sila. Grabe ng harap-harapan pag nanakaw sa kaban ng bayan. Para bang pira nila, iwawaldas na lang. Wala kaming pakialam, bilat ninyo. O ngayon, ano na ang mangyayari sa GSIS? Malamang sa malamang, malulugi ito at babagsak ang kawawa nito yung mga benepisyaryo, mga miyembro ng GSIS partner. Ang kawawa, yung karamihan niya sa miyembro sa GSIS, mga retired uniform personnel. Eh kung bumagsak yan, nasaan na? Saan nila habulin? Yung mga pensyon nila partner. Correct, partner. At sa tingin ko, di ba, itong GSIS, sakop nito lahat, ang mga government employees, retirees. Grabe, Lahat, ano? partner. Kasi tayo sa mga private, nasa SSS naman tayo, di ba? Ngayon ito, nagbitiw itong tatlong mga miyembro ng board. At dahil ang kanilang dahilan, no? Kasi mukhang hindi na nagpapasakop ito sa kanila. Kumbaga, umiiwas ito sa pag-ano nila, pag-uulit Nananagutan, nila. partner. Oo. Oo. So, ibig sabihin, ako, nakukulangan ako rito sa action itong tatlong board na nag-resign. Bago sila mag-resign, kasuhan muna nila ito. Kung talagang alam nila na mayroon talaga itong ginagawang mali. Kasi biruin mo, partner, hindi ito maliit na halaga. Sabi nga mo nga, i-round off natin ito ng 9 billion na kasi ganyan kalaki. Tapos ngayon, si Marcos Jr., walang pakialam, walang kakibir-kibir. So, ganito talaga ang ating bansa ngayon, walang pagmamalasakit. Itong ating presidente, basta ang nangyayari ngayon, sige, kanya-kanya kayo dyan. Kanya-kanya lang kayong nakawan dyan. Bahala rin kami dito. Kumbaga, pagka magkaroon ng investigasyon, kanya-kanya naman tayong takipan. Ganito ang nangyayari ngayon, partner, sa ating gobyerno. Tapos, pagka mayroon dyan haharang-harang sa natin, sila ngayon, doon natin dalhin. Sila ngayon, ang kalkalin natin, ang salin nila, kalkalin natin lahat ang kanilang mga tinatago kung mayroon man. Ibintang natin sa kanila na ganito sila ngayon, ang ganito na talaga, partner, ang nangyayari sa ating bansa. Isang nakakalungkot. Ha? Kaya nga sana ito, Marcos, kung talagang mayroon ka pang natitira pa talagang kahiyan, abay, magbitaw ka na, bumaba ka na lang at ibigay mo na ito sa taong bayan, maghanap ka na ng magano ka na ng mas makakaano rito. Si Inday Sara, kayang-kaya ni Inday Sara to. Walang Partner Bimar, mo. partner Bimar, hindi na daw madala yan ng pakiusapan, partner. Kailangan meron kang gagawin, ipabarang mo, barang ng pakonsensya. Meron daw ganun ba? Saka partner, dapat itong si Mercedita Gutierrez, Emmanuel Samson at Rita Ridel ay dapat kahit man sana magkaroon ng presko, magsalita sila kung bakit sila nagbitiw para naman maawa kayo sa mga government official, pambihira naman, lalo na yung mga retirado na umaasa sa pensyon pag bumagsak ang GSIS. Kawawa, partner Bimar. Oo. Kawawa Partner, talaga kasi yun na nga lang din ang inaasahan nila, tas nililimas pa nitong Marcos administration. Yun nga, partner, di ba? Napunta doon yung sa Maharlika Investment Fund na wala na. Hindi na natin alam ngayon kung nasaan na napunta yung 500 billion yung partner eh. Ang alam ko, partner, nasa account mo eh. Partner, no? Tingnan mo, partner, kaliwat ka ng nakawan ngayon eh. Kanya-kanya silang nakaw. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, nag-usap sila ni Pastor Kiboloy, alam mo, Pastor, kung kawatan ka talaga, nasa dugo mo talaga yan. Ang nangyayari ngayon, Marcos family, kawatan noon, kawatan pa rin ngayon. Kaya, lead by example. Kung kawatan ng leader, kawatan ng lahat. Siyempre, yung mga nasa baba, bira sila ka, kaliwat ka ng pagnanakaw, paano pa kaya tayo? Kaya gaya-gaya po tumaya, kaya ang mangyayari, pagdating ng panahon, kanya-kanyang alis yung mga hinayupak. Sa bagay, nakapagbili na ng mga private jet. Di ba, Martin Romualdez, may 2 private jet yan eh. Saldico, may private jet din, may chopper din. Paano pa kaya si Lisa Marcos? Magpapatalo kaya yan si Lisa at si Bongbong? Magpapatalo kay Saldico at si Sandro Marcos? Magpapatalo kaya kay Saldico at kay Martin Romualdez na may kanya-kanyang mga private jet at may kanya-kanyang chopper? Anak ng kagwang. Siguro tama nga yung sinasabi ni Kiko Barsaga, mas maraming kayamanan itong si Sandro Marcos kumpara kay Saldico at kay Martin Romualdez, partner. Ay,
Magpapatalo ba yung mga yan? Sila yung mga nasa posisyon eh.